Shoutout mga ka-Dieste, welcome kayo sa aking channel. Magandang buhay at pagmamanok sa ating lahat. Andito na naman ako na magbabahagi at magbibigay ng mga tips about sa pagmamanok. Ang talisayin ay isang kilalang linya o dugo ng manok panabong na madalas na pinupuri dahil sa tibay at talino sa laban. Gayunman, tandaan na ang bawat manok ay may sariling katangian depende sa breeding, pag-aalaga at kondisyon. Karaniwang katangian ng talisayin matibay ang katawan at stamina, kayang tumagal sa mahabang laban. Matalino sa pakikipaglaban, marunong umiwas at pumuwesto. Malakas ang loob, hindi agad sumusuko kahit nasasaktan. Magandang timing sa pagsalakay, naghihintay ng tamang pagkakataon. Katamtaman hanggang malakas ang palo, depende sa individual na manok at pagpapalaki. Para mas gumaling ang talisayin una, tamang pagkain kumpletong feeds na may sapat na protina, mais, munggo, oats at iba pang butil bilang bahagi ng balanced diet, malinis at sapat na tubig araw-araw, bitamina at mineral ayon sa payo ng veterinaryo o eksperto sa game fowl. Ikalawa, regular na ehersisyo, free range o controlled walking para lumakas ang paa. Light conditioning exercises para sa stamina. Huwag sosobrahan ang pagod lalo na kung bata pa. Tatlo, tamang kulungan. Malinis, tuyo at may sapat na bentilasyon. Iwasan ang siksikan upang hindi madaling magkasakit. Apat, kalusugan. Regular na deworming at vaccination kung kinakailangan. Agad gamutin kung may sintomas ng sakit. Panatilihing malinis ang paligid. Ikalima, maayos na breeding selection. Piliin ang mga magulang na may magandang performance, tibay at ugali. Huwag umasa sa dugo lamang. Mahalaga rin ang wastong pag-aalaga. Mahalaga walang garantisadong pinakamagaling na linya ng manok. Ang tagumpay ng isang talisayin ay nakasalalay sa kombinasyon ng magandang dugo, wastong nutrisyon, kalusugan, tamang kondisyon at pag-aalaga. Kung gusto mo, maaari rin akong magbigay ng detalyadong conditioning program para sa talisayin mula 6 na buwan hanggang stag age. Kung ang layunin mo ay mapanatiling malusog at nasa magandang kondisyon ang isang talisayin o anumang lahi ng manok, maaari akong magbigay ng pangkalahatang programa sa pag-aalaga. Edad 6 hanggang 8 buwan kumpletong grower feed na naaayon sa edad. Malinis na tubig sa lahat ng oras. Sapat na espasyo para makalakad at makagalaw. Regular na paglilinis ng kulungan. Obserbahan ang timbang, gana sa pagkain at kalusugan. Edad 8 hanggang 10 buwan. Panatilihin ang balanseng nutrisyon na may sapat na protina, bitamina at mineral. Bigyan ng ligtas na lugar para sa araw-araw na paggalaw at ehersisyo. Suriin ang mga palatandaan ng sakit o parasito. Kumonsulta sa veterinaryo para sa bakuna at deworming kung naaangkop. Edad 10 hanggang 12 buwan, papuntang adult stage. Panatilihin ang malusog na timbang. Iwasan ang sobrang taba o sobrang payat. Siguraduhing may sapat na bentilasyon at proteksyon laban sa matinding init o lamig. Regular na inspeksyon ng paa, balahibo, mata at pangkalahatang kondisyon. Iwasan ang stress at sobrang pagsisiksikan sa kulungan. Mga palatandaan ng magandang kondisyon, makintab at malinis na balahibo. Malinaw at maliwanag na mga mata. Magandang gana sa pagkain. Aktibo at alerto. Maayos ang paglakad at balanse. Kung gusto mo, maaari akong gumawa ng detalyadong buwanang health at feeding schedule para sa talisayin bilang breeding o exhibition rooster na nakatuon sa kalusugan at wastong pag-aalaga. Narito ang isang detalyadong buwanang health at feeding schedule para sa talisayin o anumang breeding/exhibition rooster na nakatuon sa kalusugan, magandang katawan at kalidad ng balahibo. Edad 6 hanggang 7 buwan, pagkain 16 hanggang 18% protein grower feed, mais at iba pang butil bilang karagdagang pagkain.
Sariwang gulay, malunggay, kangkong, pechay, 2 hanggang 3 beses kada linggo. Malinis na tubig buong araw. Recyclers kalusugan, timbangin 1 beses kada buwan. Suriin ang balahibo, mata at paa. Deworming ayon sa payo ng veterinaryo. Pangangalaga, sapat na espasyo para makagalaw. Araw-araw na paglilinis ng inuman at pakainan. Edad 8 hanggang 9 na buwan pagkain, 15 hanggang 17% protein maintenance feed. Dagdagan ang calcium at mineral supplement kung gagamitin sa breeding program. Limitahan ang matatamis o maalat na pagkain. Kalusugan, obserbahan ang paghinga at dumi. Tingnan kung may kuto o mites sa ilalim ng pakpak. Pangangalaga, regular na exposure sa sikat ng araw tuwing umaga. Panatilihing tuyo ang kulungan. Edad 10 hanggang 11 buwan pagkain, balanced breeder ration kung breeding stock. Sapat na vitamina A, D, E at B complex. Malinis na tubig na pinapalitan araw-araw. Racker Sayers, kalusugan. Monthly body condition check. Suriin ang tuka, kuko at paa. Pangangalaga, iwasan ang sobrang stress at pagsisiksikan. Maglaan ng lugar para sa dust bathing upang makatulong laban sa parasites. Edad 12 buwan pataas, adult rooster. Pagkain, maintenance o breeder feed depende sa gamit. 100 hanggang 150 gramo feed bawat araw. Maaaring mag-iba, depende sa laki at kondisyon. Paminsang sariwang gulay at butil bilang karagdagang pagkain. Kalusugan. Deworming ayon sa rekomendasyon ng veterinaryo. Regular na inspeksyon para sa parasites. Panatilihin ang record ng timbang at kalusugan. Pangangalaga. Malinis at maaliwalas na kulungan. Proteksyon laban sa matinding init at ulan. Sapat na pahinga at mababang stress. Palatandaan ng mabuting kalusugan. Makintab na balahibo. Matingkad na suklay at palong. Alerto at aktibo. Maayos ang pagkain at pag-inom. Normal ang dumi. Walang senyales ng hirap sa paghinga. Para sa mga partikular na issue sa kalusugan, pinakamainam pa ring kumonsulta sa isang veterinaryong may karanasan sa pag-aalaga ng manok.